Praise the Lord, amen. Salamat kayo, choir. May buntag sa tanan. Okay, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa pagpahinumdum na to, pinagi sa awit sa choir. Kada isa na to matubang kita sa Ginoo. Every one of us shall give an account of ourselves to God. Mo pangutanon kita sa Ginoo o giunsa man nato paggamit ang oras, ang mga tuig, ang mga adlaw nga akong gihatag niyo human kanako giluwas. So kita mao'y manubagan nga to sa Ginoo. Amen. Okay, doon na mo'y Bible mga kaigsunan, manindog tabalihog atong basahon ang Luke chapter 16 verse number 8. Luke chapter 16 verse number 8. Atong basahon Luke chapter 16 verse number 8. Ready? Go. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation is wiser than the children of light. Mag-pray that. Thank you, Lord, sa imong kamayo, sa imong kinabuhi. Lord, bless ang mensahe. Salamat, Lord, sa kahigayonan ng imong gihatag namo nga kami makadungog na usab sa imong pulong. Makakaton kami mga prinsipyo sa among pagkinabuhi samtang kami ni Apa ni ining kalibutan na. Lord, I pray nga tagay kaalam ang matag-usa namo nga diin pinagi sa imong grasya among masabtan o ma-apply ni sa among kinabuhi. Dalaygon ka ug amon ning giamboy in Jesus name. Amen. Baliog maglingkod. Praise the Lord. Amen. Okay, salamat sa Ginoo niya mo og actually handol karon nagsige po kog study about money unsa mahitungod sa kwarta. Actually kung matag isa lang nato bitaw maminaw ta ani kamo ra bay gihapoy mabulahan. Amen. Kay kining kalibutan na mga kaigsunan mo sugutag sa dili, we need money. Kini ang prinsipyo nga akong itudlo ninyo gikan ni sa Bible. There are more than 2,300 verses sa Bible nga nagisgot og how to handle money. Kanay believe nga gituyo na sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga okay, balo ang Ginoo nga samtang kita niya atanin nilang kalibutan na kinahanglan kita kwarta. Amen? Amen? Okay, so atong isugutan karon mga kaigsunan kining about skills or skill to master or master your money. Unsaon nato nga atong i-master ang ato ang money. If we believe that money, one of the usa sa importante sa atong kinabuhi, and I believe doon na tayo katarungan nganong ato ning i-master. Kung motuo ta nga, for example, ang pagkamekaniko, kinahanglan imo nang i-master ang imong pagkamekaniko, ngano man, para maayo ka nga mekaniko. Skills, di ba? Kung sa imo, skill ka sa mathematics, imo yun ang masteron sa ang mathematics. Tungod kay importante na nimo. Ang pangutan na garon, do we master how to handle money? Or ato lang gi-ignore? O ato lang murag baliwala lang nato? Pero, ani mo gani, I hope nga na-burden ko sa atong church member tungod kay many times
sa pagkapastor, no, naidaghang mga membro nga moduol sa ako ang uban dili makasultig diretso, pero ang ilang problema is money. For example, na nagpakasal, pila may budget, pastor, gamay lagi kay pastor, ana. Problema money. Doon ay mga tuwa sa abroad, gibiyaan nilang pamilya. Ang katarungan, because of money, gibiyaan nila ilang pamilya. Doon ay mga anak nila nga mga nakinalan sa ilang care, pero ang mga maong mga tao tuwa sa abroad, ilang pang naron nagpagatiman sa ubang pamilya. Pero ang ilang pamilya diri ilang gibiyaan. Why? Because of money. You know ba? Naay mga butang, mga motor nga naprinda, balay nga naprinda, kalubian nga naprinda. Why? Because of money. O daghang mga batanon nga wa makapadayog eskwela tungod kay walay kwarta. So, ang problema gyud nato is to mao gyud ang kwarta. Napa mo? As a pastor of this church, paminaw mo, ingon nga pastor ani nga church, akong gipaningkamutan nga makatudlo ko ninyo og mga skills nga unsaon nato nga mamaster gyud nato ang to paghandle sa atong money. Ako mismo mga kaigsunan, akong gitunuan ako sa akong, for example ako I am only receiving 4,000 sa ako, 4,000 a week sa akong allowance. Dili na tawag sweldo, allowance. Ang pangutana, unsaon ako pagkabuhi ana? Unsaon ako pagkabuhi ana nga kuhaan ng offering, then sunod na ako'y bayranan nga sakyanan, bayranan ako nga sakyanan is 55,000 a month. By the way, kanang akong sakyanan mga kaigsunan, kanang akong pick up, ako lang, bisag wa mo mga tana, dili tao na, wala na gihatag sa church. Pagkanindot unta, kung tagaan ko sa church. Pero wala na gihatag sa ko church. So, ako ang pangutana, asa man ko nakuha ana og kwarta. Mga kaigsunan, because I learn, akong gitun-an unsaon nga makakuha ko og kwarta. Wala ko magkuha og kwarta gikan sa inyong offering. Pangutana na sa Mama Rebel, na mong i-record na. Amen? So, ako karon, ako gusto na ko nga tudloan mo na ko, and I hope, ang hinaot ko nga, inyong tani ibutang sa inyong hunahunag kasing-kasing, labi na sa mga young people, labi na sa mga minyo, o pasag din na lang tong mga senior. Pero kamo mga senior, pwede gihapon mo. Okay. Atong isgutan karon mga kaigsunan, very simple. Ako na ning nabalik-balik pero ako gihapong balikon aron mo makahinumdum. Actually, daghang mga tao karon, mga kaigsunan, daghang mga tao nga nagtuo sila nga ang pagdaghan sa imong kwarta ba, naa sa ilang hunahuna o naa sa ato ang tradisyon o naa sa atong mga utok nga kita maswertihan. Di ba? Dibuinas ka ito siya, dibuinas ka ito, swerte ka ito siya. Mga kaigsuunan, ang atong kinabuhi, wala in taon magdepende sa swerte o dibuinas. Amen? Kaya di man ta mga sugarol. Nagtuo ang mga tao nga sa dihang mo, ang ilang una-una, for example, sa kwarta, nagtuo sila nga, moabot ra na, bisag dili nila trabahuan. Actually, ang mention dili, paminawa sa verse number 8.
Paminaw mo. In verse number 8, atong ibasa. Ningon si Jesus Christ, the Lord commended, just the word, na kaning statement lang ni Jesus Christ, ingon siya nga, for the children of this world are in their, the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Kana lang nga punto ba? Diha, ako nang igonon. Lakton nga pag-istorya, ang mga anak kuno sa kalibutan, meaning unbeliever, wala magdepende sa Ginoo, walay pagtuo, pero mas bright kuno sila i-compare sa mga Kristohanon or mga anak sa Ginoo, children of light. Tinuod dili. Di ra mo tando. Kinsa may daghang mga sakyanan ri, pila ra kabok kita. Kung kitang tanan ay mga sakyanan, dili ni paigo ang mga parkinganan diri. Pero mga kaigsunan, kung magisgot tag kwarda, mas minus yung tag diskarte ikumparar sa mga dato. Minus yun da, bisag anak natas Ginoo. Nganong ingon anak man? Apa mo? So muna itong i-discuss karon mga kaigsunan. So, ningon ang Bible, ningon si Jesus Christ, the children of this world, ang children of this world is wiser than the children of light. Ngano man ang ingon anim ni. So, balik ta sa atong i-discuss kaganina. So, ang buot pasabot nga daghan manggong mga Kristohanon nga nagtuo sila nga sa diyang mumata na sila, ang mahitabo nila nanadayoy kwarta. They wake up, go through the day and do the same. Ang buot pasabot nga walay nahitabo silang kinabuhi. Bisag ka mo karon ng mina mo sa kung wali, kung dili ninyo i-apply ng wali na go, maurang gihapon yung trabaho. Maurang gihapon ta. We must know what is the real thinking. Unsa man day ang tinuod nga panguna-una. Ang buot pasabot na nga kinahanglan nga niya, the real thinking is a kind that leads to success. Is a skill. Ang real kuno nga panguna-una, by the way, kita god taman ra ta sa una. Kisa may naguna-una nga madato siya patas kamot. Di patas kamot. Og wa mo maguna-una nga madato, di gud mo mahuna. Pero kung kanang inyong una-una, maura gihapon na inyong batasan, inyong kinaya, pagpabilin ra gyud nga una-una, hangtod ngo mo mamatay. The real thinking, ang tinuod nga thinking mga kaigsunan, mulid nimo, mo dala nimo ngadto sa gitawag skill. Sabot sa skill, mga pagka sa Binisaya pa na pagkahaniti ba? Pagka for example, magtuon kag garote, kanang arnes, kinahanglan mo imo ginang pagtuon ako arnes sa una, pag-ana nako bang may unay man ko sa akong puspos. Nag-practice po ko tsako sa una, kanang tsako ba? Sige, kabunalan akong ulo. Nga naman, may skill. Magdula po ko basketball, tama rin. Walay bisag purokra, walay mo kuha nako. Nga naman, mo ko skill sa basketball. Kinahanglan i-develop na nimo. Napa mo? Ang pangutana ron, getting money, pagkuha og gwarda, pwede ba na atong mahimong skill? Napa mo? Aron na mahimong skill, kinahanglan imo nang i-practice. I-practice gyud na nimo perme. Aron mahimo nang skill.
Okay. Sunod. Skill is the ability to do something well. Ang skill ko no is the ability ko no aron nga mobuhat nimo mas maayo kang muhimo. The skill must be developed with practice. Kinahanglan practice on gyud nimo. Apa mo? So, number 1, we need to have the skill to budget our income. Nana po da, amen? Mura ni Sunday school ba? Kuha naman nakadungog naman ko ni the skill to budget our income. So, ang buhay pasabot, Tanas Proverbs chapter 21, verse number 5. Ingat na Bible. The thoughts of the diligent, ang hunahuna kunos kugihan, only to plenteous. Sabot mo na. Ang tinur nga hunahuna mga kaigsunan nga gusto kang masinso, nangit-nagi pa maagi nimo kung saan nimo pag-asinso, kung saan pag-increase ang imong income, kung saan pag-asinso nimo. Diligent then only to plenteous. But everyone that is hasty only to want. Ang buot pasabot nga wa kay una-una nga tamara ka sa una-una di juga masinso. Then sunod nga verse. Prudent man, tamay nawa. The prudent man forsake the evil. Ang usa kuno ka amayo kanang wise nga tao, manggilamon nga tao, iyang nakita ang evil, the evil of poverty, iyang nakita ang una. Unsay kundi siya maning kaamot karon, iyang nakita na unsay mahitabo sa unahan. But the simple pass on. Kung ang tao nga way hunahuna, wa lang siya magtagad sa iyang ugma, muna resulta, magkalisod-lisod. Napa mo? Okay. Then sunod nga ato ding ibutang sa mind, budgeting skills are a set of abilities that allow you to plan and monitor spending on a business. Ang buot pasabot, kung why budgeting ang imong balay, wa kay budget, wa ka kay balog pilay imong income, pilay mahabilin sa imong income. Muna, ang buot pasabot sa budget, simple nga about budgeting, buot pasabot na ba nga, kay imong ilista pilay imong income, pilay kwarta nimong maabot. Then imo pong ilista ang imong gasto. Then imo ding isumada na pila may imong gasto, pila may imong income, pila imong gasto, pila nahabilin. Oy, paminaw mo, nganong mulapas ta, nganong makautang-utang ang Kristohanon tungod kay mas dako ang iyang gasto kaysa iyang income. Unya, kita mga kaigsunan ato ra nang gi-ignore. Hangtod nagpatong-patong na, mangutang ka din ni kumpare para imong ibayad ngadto ni kumare. Mangutang ka sa usak silingan para imong ibayad dito sa pikas nga silingan. Hangtod nga mulayas na lang ka. Sunod mga kaigsunan. Budgeting is showing how much money you make and how you spend your money. Kung wa manggod kay lista mga kaigsunan, wa sa kay makita pila imong income. Kung wa kay lista sa imong expenses, wa po kay makita unsa asa padulong imong kwarta.
Kini simple ba gani pero daghang Kristiyano nga wala mag-apply ani. Nga naman kapoy naman kayo na pastor, kapoy naman ko kana kapoy na kana. Oh, kapoy lagi. Pero pagka utang-utang nimo, di mo lagi kakakapuyan og pangitag ibayad sa imong utang. Pagka utang-utang nimo nahitabo na problema pa ang imong mga igsuon, ang imong mga uyuan, ang imong silingan o karon nagtago-tago na ga. Apa mo diya? In Proverbs 27, verse number 23, the Bible says, "Be thou diligent to know the state of the flocks." Sibot ba sabot? Kinahanglan kugihan ka, imong tan-aon, unsa may resulta sa imong mga about flocks, about kung doon na kayo, mga kandingan ba? Unsa naman imong kanding? Masakiton ba imong kanding? O productive ba imong kanding? Or nagkagamay imong kanding? O ingon na ba? Ang mga pasabot, kumusta ang imong income? Didaghan ba ang imong income? Or nigamay ba ang imong income? Or tanawin mo, kumusta man imuhang expenses? Dako ba kag expenses o gamay? Ang pangutana, din man ka nagkuha kwarta. Napa mo? Din sunod mga kaigsunan. Actually, akong gihimo nga pinaka-simple good nga masabtan good nato. Number one, mga kayo, ang buhaton na, we need to get data of your income. Kasabot mo data, mo pasabotan na nga. For example, na kay kwarta ron. Pila imong income sa kadlaw? Income ka 500 ang adlaw nimo. Tanaw nimo. Pila imong income daily? Pila income nimo weekly or monthly? Pila income nimo? Imo nang ilista. Apa mo? Ang uban nyo, gana raw gabo. Dahil sunod, paghimo og listahan sa imong gasto. Dahil sunod, so ingon ana ang gitawag budgeting. Lista sa imong gasto, imong income, pila imong densol, pila imong gasto. Pamina mo. Uy. Kini simple ra kay na akong isulayan sa akong kinabuhi. Grabe na kita mga laki. Di kita ganahang mo lista. Ang ganahang mo lista gyud ang babae. Kaya mo anak ko sugay mo anak, ay, asal mong kwarto. Pero ako mismo, karon nagpagtudlo ako, akong gilista. Karon lang si manaha, ang akong income is only, pero ang akong excess sa akong gasto is 6,000. Sala na ako, naglista ko. Kaya wa pa ko maglista, din ta ako pero at least akong gipangita dayon sunod akong gipangita unsay solusyon unsay solusyon ako para masulbad tong akong gasto. Napa mo diha? So do na kay projection nga mo ni akong buhaton nini kinalan akong i-increase ang akong income para or akong ipaubos ang expenses para di ko makautang. Very practical, amen? Then sunod, number 2, we need to have a skill to save money. Very simple. Kinahanglan nga imong masteron ang pagtigom sa imong kwarta. Unsa man? Kung gusto kang mo snack, ina-account tayo budget sa imong snack, dili na ka mag-snack. Ingon na. Okay, Tagalog, sunod nga, kaya man niya. Unsay prinsipyo na ni mga kaigsunan. Huwag imong tanahon, muna akong i-suggest ninyo. I-practice ninyo nga 25% sa imong income, imo nang dili nimo gaston, imo nang i-save.
Pero ang practices nato mga Pilipino, pag abot sa inyong atong kwarta, ang nahitabo, ato dayong ipangbayad na sa matong mga utang sa tindahan, na short pagani, wala na kay na-save. Pamina mo, uy, wala unta na nato ng kinaiya kanang advance. Ayaw mo kinaiya ng advance. Mga LGU, mga maestra, mga empleyado, mga farmers, nauso na yun ang advance. Hastang mga nag-uyab, advance na daan. Ang tiyan, wa pagaling makasal, nitubo na ang tiyan, advance naman. Usahay na, murag, kitang mga Kristiyano, murag, do not tay faith ba nga, makabayad lagi ko, ma'am, makabayad lagi ko. Boto na tay faith, may faith nga mga utang. Pero ang nindot yun ang daan hoy, pagkadawat ni mo 1,000, example, ang imong 250 pesos, imo nang ibutang sa imohang, i-practice nimo ang savings. Tagaan ta mo, example ha. Sorry ha, nanguha ko envelope diya sa envelope na ko. Ang marka niya akong envelope is savings. Basta maka-income ko, dire dahil na ako gibutang sa akong savings. Napa mo? 25%. Then gitawag na offering. Offering envelope. Kuha na ako ang offering is 30%. Gibutang din ako ang 30% dire. So kininiya ang uban para ni sa mga para ni sa budget sa balay. Di ba? Sa paninguban. Bot sa paninguban, kalimot ako. Anyway, ang punto na ko, atong i-practice. Kang skill mga kaigsunan, i-practice man gina nimo para mahimong skill. Practice to it every time you receive money. Okay, sa Proverbs 21, there is treasure to be desired, and oil to into the dwelling of the wise. Okay na. The foolish man spend it up. Ang buot pasabot, kung wa kay tinigo mga kaigsunan, buang-buang ka nga tao. Abi nimo sa katarungan sa mga tao, mga Kristiyano, unsaon ako pag-save pastor nga kulang pa man gani. Di ba? Kinsay patas ka mo, honest. Unsaon ako pag-save pastor nga kulang pa man gani. Okay. Ang ato manggod nga niya, sa diyang makadawat kag kwarta, ang ato dayong buhaton gasto. Diyan ang mabilin usa pa i-save. Pero sayop na siya. Ang insakto gyud pagkadawat nimo sa kwarta, ang 25% imo dayong i-save. Pangitaan to nimo paagi aron makabayad ka pikas. Diha na dayon ka mo nga mo na nga mo-apply ta dili lang one source of income. Kung mahimo na ay tag-upat nimo ka source of income. Unsao ba na nato anak pastor? Kinahanglan ka nga amot lang. Unsao na nimo? Ako kabalo na ko kung saan na kay dugan ako before ko nag-preach ani mga kaigsunan, ako ning i-apply sa akong kinabuhi. Okay. Nganong mag-save banda? Number one reason, nganong mag-save ka, for emergency reason. In case of emergency, asa man ka magkuwagwarda?
Di ba? Then ikaduha rason, nga nung mag-save ka, because for investment. Kasabot mong investment. Kailangan ato na i-mention niya. Abot pasabot, kung di mong tanawon sa Proverbs chapter 21, verse number, the thoughts of the diligent tend only to please Dios, but, everyone, okay, verse number, verse 13, the wealth is gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. I don't know, mawawani siya nga verse. Okay, kawan ng word nga increase, but he that gathereth by labor shall increase. The word increase, that is investment. Kinahanglan na kay kwarta nga para ibutang nimo ang kwarta dito para motubo ang imong kwarta. Apply kag buy and sell, magpalit ka. Example, ako lang ikuha ninyo sa investment. Palit ka usa ka galon nga mantika. Diya sa FK ba, sa lapita. Then imo nang i-repack. Imong isuroy sa imong silingan. Napa mo diya? Napa mo? Imo nang isuroy kay ang tao kinahanglan magyug mantika. Napa gyud? Kinahanglan magyud ang tao nga kinahanglan magyug sugar. Palit ka nakay natigom nga kwarta, then imong ipalit og usa ka sako nga asukar, then imo nang i-repack. Ang ganan siya na sa mutubo ang imong kwarta. Very simple. Kamo mo yung people, mag-practice mo ana unsa inyo buy and sell. Sample, kung sabi gikinahanglan ron naidaghan kayo kung doon na lang kay gwarda. Why we need to save money? Because for investment. Then sunod. Abi ni mo no, we need to apply discipline. Uy, kung di ka kabalong mo disiplina sa imong kaugalingon, wa jud ka. Lami manggong ikaon, pastor, lami manggong ikaon, lami manggong yan. Time sa, nagitawag na siya, last kinalan, kabalo ka mo disiplina sa imong kaugalingon. Ilabi na sa mga asawa, no, dili iningon ngayon sa ha, kasagaran. Dili tanan. Kasagaran sa mga asawa, mooy gastador. Dili tanan. Pero naapoy mga bana nga otropod nga gastador. Pero mo na atong himuon. Kung nakita nimo kinsa mang duha ninyo nga gastador, mao nay dili nimo paggamit pa guniton sa kwarta. Kung ikaw bana nakita nimo nga gastador kay ka, ang imong asawa mo ay pagguniton nimo kay ang imong paggipares magid. Pero kung kamong duha, pulos mo gastador, ambot lang. Oy pulos mo puno mo utang. Apply discipline. Kamo mo disiplina sa iyong kaugalingon. Ayaw mo gingon na unya nako magtigom kon maka ko ano. No, di kagihapon ka katigom. Mintras naa kay kwarta karon sugod kag tigom. Use envelope system. Mo to kung gingon nimo ganina, na mga naka-envelope. Idisiplina ko nimo yung kagalingon nga kung nahurot na ng kwarta sa envelope nimo nga para sa sudan, ayaw na. Ay mga sinamay daghang mga kamunggay silingan, diha nang kamunguhit, mga langit lang ka. Ay kapayas dia. Oh, imo nang butang magic sarap, kaman higopon butang tanlad, awan na, daog na. Napa mo dia? Wala inon mo sa inyong silingan, kuripot. Wala. Sunod. Number 3, mga kaigon, the skill to invest money. Muna akong gingon nga, skill to invest money. Ecclesiastes chapter 11, verse number 2,
give portion to the seven and also to the eight, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Amol pasabot mga kaigsunan, what takibalog unsay ugma, no? Pero importante nga ana kay laing source of income, munang na kay investment. Sabot mo kun sa investment. Investment means before ang sunod nga verse. Unsa man ang investment? Before nga to Proverbs 31. Unsa gyud sa Proverbs? Paminaw ha. See, consider it a field and buy it. Usa ni ka gitawag virtuous woman. Babae kuno nga or mother nga gitawag og maayo nga inahan. Buy it the field with the fruit of her hands, and she planted a vineyard. Kini nga virtuous woman or babae nga kugihan, dili nasa tinigom dahil pagkaman iyang gipalit og yuta. Nganong iyang gipalit og yuta para iyang matamnan. Aron iyang nganong gusto man siyang katon para makakaon ang iyang mga anak. Napa mo? Di ka kapalit og wa kay tinigom. Di ka ka-invest kuno wa kay tinigom. Uy, paminaw. Kamong gustong magnegosyo, uy, paminaw. Kung gusto mo magnegosyo, ayaw mo pagnegosyo nga ang inyong ginegosyo inutang. Ang inyong puhunan inutang. Kaya nga naman, sa dayang mapurdoy na, nakautang pa ka, napurdoy pa ang imong negosyo, nakautang pa ka, doble na ang imong utang. Pagsugod og invest, pagsugod og negosyo, nga ang imong negosyo, gikan sa imuhang tinigom. Apa mo? Basic maganda siya. Dahil sunod. Buy an asset. What is investment? Investment is an action or process of investing money for a profit or material result or material gain. Ang buhaton na to is we need to buy asset. Magpalit ka og asset, not liabilities. For example, magpalit ka og motor. Ayaw pagpalit og motor para ichoy-choy lang nimo or kanang ipasyo lang sa imong mga barkada nga naa kay motor. No, pagpalit og motor para imong paabangan or para mo income to nga motor. Or para to sa imong negosyo, para mapaspas ang imong negosyo or magpanda ba ka, palit kag motor, ang motor nimo mora po imong gigamit para mahimo kang tig-deliver ba pud panda, may ngano na. Napo, di ba? For example, empleyado ka. Unya kinahanglan kag another extra income. Human kag pag human kag trabaho, apply kag pud panda. Ngano na. Ang ato dili man pud panda, kundi food panda ko pa. Unsay food kaunon. Mo nang overweight na ta. Buy an asset, not liabilities. Ang ba sabot? Kanang makakwarta ka. Ipalit nagbutang nga diin ang imong butang nga gipalit mutubo ang imong kwarta nga imong gigasto atong. Apa mo sunod? An asset. Matod pa ni Robert Kiyosaki, an asset, if you put money in your pocket, liabilities is taking money from your pocket. Abot pasabot, ang liabilities na ikono, basta ang imong kwarta mo, layat sa imong bulsa, liabilities na siya. Pero ang asset, basta ang naikwarta nga masulod sa imong bulsa. Amen? So, develop your skill to grow up o to grow your money. Aminaw ha? Kini bitawag skill to develop to grow your money. Imo nang praktison nga imong kwarta mo tubo.
Tubo na. Kamawitang hulo, ay, niya, kasagaros mga young people, pagkakita ginlag 7-Eleven, wow, 7-Eleven, oh, wow, DIY, di ba, wow, Jollibee, wow, McDo. Basta yung anak, gali mo una, na, dili, juga asinso, anak. Kaya nga naman, makakwarta ka, tuwa man dahil 7-Eleven, pero man niya, ang nindot gano'n na, nga ikaw tayo mag-una-una nga, giunsa ka na sa 7-Eleven, no? Nga nung daghamang tao, mamalit diha, no? Giunsa akong ka na nako, ingon na, imo nang tunaan. Okay, ba niya, once nga mag-business ka, find somebody to teach you. Uy, magnegosyo gani ka, pangitag tao nga mutudlo nimo. Then ikaduha, dili lang kay mutudlo, mukots. Basta magdula kag basketball gani, nagi gusto kang nagi mutudlo nimo. Karon igdula nimo, nagi mo coach nimo. Nganong sa negosyo, di man ta kinahanglan, di man ta mangitag coach. Kung gusto mo magnegosyo, nga inyo raman. Dayon, naapog gitawag mentor. Unsa man ning mentor? Ang mentor ug ang coach mga kaigsunan, lahi ning mentor, ang coach inigdula nila sa basketball player, dili na mo apil og dula ang coach. Mutudlo ra na asa siya agi ana. Pero ang mentor mga kaigsunan, mo apil na siya og dula. Pamo? Ang bot pasabot ba nga idi mo. Diri kaagi, diri ani, ana. Mao na ang mentor. Kaya og dili ka makuha og mentor, ang imong makuha tormentor. Kung sa ito sa tormentor, matorment ka ba? Magantos ka. Dahil sunod. Actually, man niya. Katong tulo kang nga butang, ug imo tong i-master, number 1 sa galito, number 1. Butang, equal B plus B, number 1. Budgeting, kana i-master na siya. Ikaduha, sunod. Then ikatulo, investing or invest. Kana, mastira na. So, nga to ta sa in closing man niya. In Proverbs chapter 3, dali sa oras eh. Proverbs chapter 3, tanawa gani. Proverbs chapter 3, verse number 1. Unsa gyud sa Bible? Kung gusto kang maasinso mga kaigo, muna ako itambag sa Bible. Proverbs chapter 3, verse 1. Nagyan ang Bible, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Number 1, atong buhaton mga kaigsunan. Kung gusto ka maasinso, be grounded in the Word of God. Paminaw mo. Ang pinakanindot gyud nga ikuyog nato, paminaw ha. Sa atong basa nga verse ganina, ngano mang mas wiser man ang mas wise man ang kalibutan kaysa mga anak sa Kristohanon o mga Kristohanon. Ani, tungod kay ang mga Kristohanon walay application gikan sa pulong sa Dios. Abi ninyo mga kaigsunan, kung ato lang i-apply ang pulong sa Dios nga atong nahibawan gikan sa Bible, mga kaigsunan, mas wiser ta kaysa kalibutan. Napa mo diya? Number 1, do we have faith? We have faith in God.
Pero sometimes, our definition of faith, ang atong definition sa pagtuo, sometimes, ang pagtuo, mura ka o ganang, once nga na kay pagtuo, nagtuo mo sa Ginoo, ang Ginoo na bahala, pastor. Ang buhay pasabot, sa usa ka Kristohano nga na ay pagtuo, meaning nga, nagpaabot siya, gano'n sa Asya, tagaas Ginoo. Pero nana silang balay, sige tanaw TV, o sige tanaw cellphone, why trabaho, walay action. Pero ang tinuod nga faith, ang tinuod nga faith, doon na gay action. Nganong mga wiser da kay sa kalibutan, tungkol kay, doon naman tayo Holy Spirit, doon na tayo Bible. Na mo guide na to. Pero karon, nganong mas wiser sila, tungkol kay watay application gikan sa Bible. We need to be grounded in the Word of God. Number 2, length of days and long life shall have peace. Verse number 3, let not mercy and truth forsake thee. Number 2, mga kaigsunan, atong buhaton. Number 2. Gaya po na yung number 2 eh. Saan na, nipilit? Be merciful and stay in the truth. Paminaw mo, kung gusto mong masinso, atong kinayahon ang pagkamaluluyon. Uy, paminaw mo. Wa nang magpasabot, kung doon na mo yung mga kwarta nga tinigom, tungod sa inyong kaluoy, sa inyong silingan, inyo na lang ipahulam, inyong ihatag na lang. Ang buhay pasabot, ang motive na to, why we need more money para makatabang ta sa uban. Makatabang ta sa mga mission, makatabang ta sa mga kaigso, mao na resulta nga nung gusto tag money. We need to, gusto ta mo hatag, pero ayaw po inyong i-apil o hatag ng inyong puhunan. Pamina mo, okay na maluoy tas itong silingan. Okay na maluoy. Manghulam og tag 10 mil. Ug ingon gali ana, ayaw pahulama. Ayaw ipahulam tong inyong mga kwarta sa tagain na lag 500. Napa mo? Ayaw i-apil og, ayaw i-apil og hatag ang binhi. Unsa pa may mong ipugas? Amen? Social daw, find favor in the sight of God. Okay, so number 3, always depend on God, not on ourselves. In verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. My son, trust in the Lord with all thine heart. Salik tas Ginoo. Doon ay time, ganita kasabot. Doon ay time nga moragwa. Pero salik tas Ginoo. Lean not unto thine own understanding. Mo nang prayerful ka. Kinala mo, doon ay time na sa prayer. Verse number 6, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Tanan ni mong mga move, imong istoryahon ng Ginoo. Abi ni mo no? Kung kita mga Kristohanon mo apply ta aning pulong sa Dios, pagkanindot. Verse number 7. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Unsay motive nimo nga kinahanglan kag kwarta? Aron daghang kag chicks, aron makapalit kag sakinan para mo nganong gusto kag cellphone para unsa na siya? Depart from evil. Then sunod, when you have money, mga kaigsunan, we need to honor the Lord. Do not forget to honor the Lord. Pamina mo, Kristohanon, ang paghatag sa atong tithes and offering, ang uban mo ingon sila nga, why pugsanay,
Pero wala po'y balibaray. Napa mo? Pero din sa atong Kristohano, din sa church mga kaigsoon, oy, nganong nihatag ta, tungod kay nalipay ta nga naghatag, wa ta gipugos. Atong kalipay paghatag, atong kalipay nga nagpasalamat tas Ginoo gitagaan tag maayong panglawas, giprotektaran ta sa Ginoo, gitagaan tag kaalam, mga kaigsoon, mao nay rason nganong mohatag da. Mao po nay rason nganong giapasinso kas Ginoo para sa dako kayong buluhaton sa Dios. Mo nang we need to honor the Lord. Meaning giving is giving honor to the Lord. Lord, I will give you this because muniniya. Lord, kung wa pa ka maghatag og kaalam, wala undag. Kung wa pa ko taga nimong maayong panglawas, wala undago. Lord, I will honor you through my giving. Pinaagi sa giving. Abi mo sa resulta, verse number 10. Honor the Lord with a substance, verse number 10. Unsa resulta? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Unsa ibot pasabot? Abundance. Dunay blessing sa giving. Once you are giving, once nga doon na kay gihatag mga kaigsunan, promise na sa Ginoo nga He will open the windows of heaven. In Malachi chapter 3 verse number 10, He will open. Dagang mga Kristohanon karon mga kaigsunan, abi nila og giving, abi nila paghatag, sila mo ay makuhaan. Oy mga kaigsunan, once you give, the more nga i-bless kas Ginoo, dili nga, unsa man pud nimo daghang kwarta ug di ka maghatag sa simbahan. Unsa man ay panghambog nga mo ni daghang kog na uy mga kaigsunan, moatubang kas Ginoo. Mga kaigsunan, kung ato ni mamaster ni natong giving, mamaster ni natong pag-obey sa Ginoo, abi ninyo, wala gi problema sa atong finances. Don't forget to honor the Lord with our giving. Sa ganito, number 1, kinahanglan i-skill mo imong nakay skills imong masteron ang pag-budget. Imong masteron ang pag-save. Wa ka maanad, pero sige lang maanad na kakadugayan. Invest. Mga kaigsunan, kung inyo ning i-apply sa inyong kinabuhi, kamo ra gyud mabulahan ang imong pamilya, imong mga anak. In closing, akong iaana, Proverbs chapter 23. I will close this. Excuse me, 23. Nakalimutan ako. Wala mo ganyan ma-appeal sa akong 27, 23. Anyway. Ay, okay. Tungod sa pagdali, nalimtan na noon. Anyway, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo na. Amen? Actually, maniniya, ako lang kasing-kasing ha. Naami sa pamilya nga purdoy gun nga pamilya. Kung mahisgot ang kapobre mga kaigsunan, pobre yun. Pero because of the Bible, because of the Word of God,
Ni asinso ba? Kamo mga kaigsunan, kamo murag naglisod gud kayo. I-apply ni ninyo. 2 years from now, 3 years from now, kung di pa ko mamatay, ni asinso mo. Maingon gud mo sa kuha nga, Pastor, salamat sa mong principle. Amen? Pero niya, in closing, kamong mga wa pa makaangkon sa kaluwasan, importante nga maluwas mo. Kay unsaon man na ninyong kwarta, kung wa mo maluwas, tuwa mo sa impyerno. Kinahanglan mo maluwas, inyong dawaton si Kristo nga inyong maluwas. Ayaw mo pagpuyo aning kalibutan nga nagpuyo mo, naglakaw mo, nga wa mo'y kasiguruhan, asa mo padulong. Kinahanglan inyong dawaton si Kristo nga inyong maluwas. Wa na laing paagi nga maluwas ka. Pinaagi ra gyud sa paginulsol. Paginulsol ang buot pasabot nga imong ilhon nga nakasala ka. Ilhon imo nga di ka kaluwas sa imong kaugalingon. Ug nya imong pasudlon si Kristo sa imong kinabuhi. Muing ka Lord Jesus, ako kang dawaton nga akong maluluwas. Manindog tanan palihog. Rita, Lord, bless ang mga mensahe. Mabutang sa among kasing-kasing una ang mga prinsipyo. Tabangi mi, nga kami o Diyos, nami kaalam sa pag-apply, unsay mong nahibaluan karon. Tabangi mi, pinagi sa imong grasya o Diyos. I-bless ang matag-usan namo, Lord, in Jesus' name. Amen.